Nararamdaman nyo ba na madali kayo mapagod o kaya nahihilo at minsan maputla pa ang balat? Naku baka anemia na po yan. Dahil ayon sa 2023 National Nutrition Survey, 21.8% ng mga buntis sa Pilipinas ay may anemia. At sa mga batang edad 5 naman pababa, nasa 11.4 ang apektado. At sa mga senior citizen, halos 2 sa bawat 10 ang may anemia. Huwag po itong baliwalain dahil hindi po biro ang epekto nito. Well, tama ka dyan, Leslie. No? Kaya nga ngayong umaga, pag-uusapan po natin yung mga sintomas, sanhi at treatment para dito sa anemia. Para malaman kung paano ito maring maiwasan, pakakasama po natin ang hematologist na si Dr. Rico Paulo Gomez T. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Magandang umaga din po at magandang umaga po sa lahat ng aking tagapanood. Alright, Doc, para po mas maintindihan po ng ating mga ka-RSP, ano po ba itong anemia at ano po yung pinaka-common na klase ng anemia sa mga Pilipino? So ang anemia, ang kahulugan nito ay ang pagbaba ng bilang ng pulang dugo. Ngayon, importante ang pulang dugo dahil ito ang nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kaya kapag kulang ang pulang dugo, kulang ang oxygen sa katawan, madaling mapagod, madaling manghina, hindi nakakapagdala ng hangin sa buong katawan. Ngayon, karaniwan, ang usual o karaniwan na sanhi ng pagbaba ng pulang dugo, lalo na sa mga Pilipino, certain ages, ay tinatawag na iron deficiency o ang kakulangan sa iron na ingredients para makagawa tayo ng dugo. Karaniwan, nakikita itong iron deficiency sa mga nagbubuntis, sa mga kababaihan dahil nga may buwan ng dalaw na babawasan yung dugo kada buwan. Sa mga kabataan, dahil ang mga kabataan mabibilis lumaki, kaya ang laki ng demand para sa iron. So yun yung isa sa mga karaniwan na dahilan ng pagbaba ng bilang ng dugo o anemia. Ayun. Doc, paano po ba nalalaman kung anemic po ang isang tao? May specific na blood test po ba na kailangan or okay na po yung normal na CBC, di ba, pag nagpapa-laboratory tayo? So tama po, sa CBC nalalaman o complete blood count, nalalaman ang pagiging anemic dahil ito ay bilang ng dugo. Ngayon, para malaman naman ang dahilan o sanhi noong pagbaba, may iba pang mga eksaminasyon na ginagawa gaya ng mga exam sa dugo, gaya ng mga serum ferritin na exam para sa dami ng iron sa katawan or mga ibang test para makita kung saan pa kaya nanggagaling ang pagbaba ng bilang ng dugo. Well, Doc, meron po bang epekto yung madalas na pagpupuyat, stress, even yung irregular meals? Posible po bang maging makakontribute ito sa pagkakaroon ng anemia? So ito laging natatanong, kagaya daw ba kapag ikaw ay nagpupuyat, ikaw ba ay magiging anemic? So, medyo baliktad, no? Kapag ikaw ay actually napupuyat dahil ito ay sintomas actually ng pagiging anemic, pero hindi nakakababa ng bilang ng dugo ang pagiging ang pagpupuyat. Ngayon, kapag ikaw naman ay hindi regular ang pagkain, hindi ka nakakakuha ng tamang nutrisyon, ng tamang mga nutrients na gagamitin mo dapat para sa paggawa ng dugo, kaya ito ay pwedeng maging sanhi ng pagbaba din ng dugo. Stress, hindi naman din nagiging dahilan para bumaba ang bilang ng dugo, kaya lang magiging hindi ka ganun kagaling makakope sa stress dahil nga nagkukulang yung oxygen sa katawan. Hindi mo kakayanin masagot yung mga stress na nakukuha mo. Okay, Doc. Yung mga pagkain po na dapat iwasan o dagdagan, ano-ano po ba yun para yung makatulong po, lalo na sa may mga anemia? Tsaka, safe din po ba yung pag-inom ng iron supplements? So, sa mga pagkain naman, maraming mga pagkain na rich sa iron, no? Na mayaman sa iron, kagaya po ng mga karne, yung red meat, organ meats gaya ng atay, medyo marami ring iron yan. Mga gulay, mayroon din naman, kaya lang minsan hindi ganun kaganda ang pagkuha natin ng iron mula sa mga gulay, kaya sinasamahan din natin ng ibang mga sources gaya ng mga karne. Ngayon po, ang paggamit ng iron supplements, lalo na kung galing naman sa iron deficiency o pagbaba ng iron sa katawan ang dahilan, pwedeng makatulong naman ito sa pag-improve o pagpapaganda ng bilang ng dugo. Yun lang,
Ang isang importanteng kailangan malaman natin ay hindi kasi lahat ng pagiging anemic ay dahil lang sa iron. Bagkus pwede pang makasama minsan ang sobra na iron. Bukod kasi sa iron deficiency, isa din sa mga medyo karaniwan na dahilan ay yung inborn na dahilan ng pagbaba ng dugo o yung tinatawag na thalassemia. Yun po, inborn naman yun. Yung mga ganong may kondisyon, matakaw naman sa iron. Ang iron pag sobra sa katawan, nakakasira, no? Nakakasira din yan. Para kasing kalawang yan, isisirain yan ang mga organs kapag sumusobra. Kaya maganda makapagpatingin sa ating mga doktor para alam kung ano ang magandang paraan para pagandahin ang pagiging anemic. So talagang best advice is to check po sa ating mga doktor kung ano po ba talagang anong nangyayari, kung anemic ba talaga o baka mamaya sobra naman pala sa iron. Pero ano po ba yung mga worst case scenario kung hindi po agad maagapan po ang anemia? Lalo na po ang anemia dahil ibig sabihin nga hindi dumadaloy ng maigi ang oxygen sa buong katawan, mahihirapan ang ating katawan na gumana ng tama, no? Kapag sobrang baba yung bilang ng dugo, yung mga nararamdamang sintomas, yung mga madaling mapagod, may ilang nahihimatay, no? Yung mga ganyan, at hindi ka magiging productive sa trabaho, no? Yan yung mga pwedeng maging sintomas. Yung mga kapag sobrang pangit, no? Sobrang malala yung pagiging anemic, minsan na-hospital pa dahil kailangang salina ng dugo, no? So ito yung mga hindi magagandang epekto ng anemia sa katawan. Yun. So yan yung mga tips ni Doc. Kung paano natin iingatan ang ating sarili patungkol sa anemia. Ang simpleng pagod, yung pamumutla o yung paghahilo ay hindi dapat binabaliwala. Mahalagang magpatingin sa mga espesyalista, kumain ng masustansya at alagaan ang inyong sarili, mga ka-RSP. Maraming pong salamat. Muli, nakasama po natin si Dr. Rico Paulo Gomez T. Maraming salamat po. Thank you, Doc. Maraming salamat din po.